Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. First on the news, another transport strike is underway today as drivers and operators protest the continued rise in fuel prices. Let's go live now to mobile journalist Arles de los Santos, who is monitoring the situation in Quezon City. Arles, sino ba ang nagli-lead nitong transport strike? Madami bang sumali? Angela at Diego, nandito tayo ngayon sa Cubao, sa Quezon City, kung saan ngayon, kung makikita ninyo sa aking likuran ay nandito nakaposte yung No to Oil Price Hike Coalition na ito ay samahan ng mga tsuper at mga manggagawa kung saan kanilang ipinapanawagan nga yung kagyat na pagbasura ng pamahalaan sa oil deregulation law. Gayon din yung pagsuspindi nga sa excise tax at VAT ng langis dahil ito daw yung patuloy na nagpapabigat sa araw-araw na krusada ng mga tsuper sa kalsada. Ngayon nga, ilang beses na natin naibalita sa pag-cover itong mga kilos protesta at tigil pasada na maliit na yung kinikita ng ating mga tsuper. Kung makikita ninyo dito sa ating screen, kanya-kanya mga placard, ang kanilang mga bitbit, kaya ng pagbasura ng oil deregulation law at syempre yung anila ay budol at kapagalan o pagkamanhid ni Pangulong Bongbong Marcos dito daw sa kanilang mga nararanasan. So dito sa ating likuran, bibigyan ko lang kayo ng mabilis na tour. Makikita ninyo dito, pati yung mga mangingisda actually ay kabahagi ng pagkilos na ito. Meron silang mga, ito pamingwit to Ito pamingwit ito na meron ding sulat ng tigil ang oil deregulation law. And then, yung sitwasyon naman dito, ito yung halos kinain na nga nila, yung portion lang naman ng isang kalsada dito sa Quezon City na kung saan ilalim lamang ito ng LRT, and then inoobliga nila, niyayaya na magbusina yung mga tsuper para nga makiisa sa kanilang panawagan. So bibigyan ko pa kayo ng medyo mas malayo-layo pa na tour dito. So meron din dito yung iba pa nilang mga tarpaulin at mga paraphernalia for their campaign na syempre bitbit yung kanilang mga panawagan. At alas 3 pa lamang ng umaga ay nandito na agad sila at inaasahan nga na magpapatuloy ang kanilang kilos protesta hanggang bukas Biyernes. Pero pwede pa raw yan na masundan pa nga kapag ito ay hindi agad na-actionan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang mga panawagan. Arles, alam naman natin yung oil deregulation law is yung pagbasura dito ay medyo at this point suntok sa buwan. Ang inaabangan natin yung excise tax suspension tsaka yung VAT. Pero ang take-home pay ba ng mga drivers ngayon ay sapat pa sa pangangailangan nila daily? And if hindi matugunan yung mga lahat ng hinihingi nila, ano ang plano nila gawin? Kasi madami ng drivers yesterday, napansin ko Wednesday, pero medyo konti na lang ang traffic yesterday. Tama ka dyan, Diego, konti na yung traffic yesterday kasi kahapon, yung ilan ng mga tsuper na nakakuha na ng ayuda mula sa DSWD ay hindi na raw dumiretso sa kanilang pamamasada. Kaya parang nung in-announce pa lamang ng Manibela at ng Piston at ng No to Oil Price Hike Coalition yung kanilang malawakang kilos protesta, sinabi nga nila na baka Wednesday pa lamang daw ay maramdaman na ito ng publiko at nakita natin yan sa maraming pangunahing kalsada sa ating bansa. Kaya hindi daw ito yung parang ikinagulat na rin ng ilan ng mga tsuper. Pero kung kukulangin nga na magpapatuloy yung kanilang maliit na kita at yun nga sinabi mo na matagal-tagal pa at suntok sa buwan yung pagbasura nga sa oil deregulation law, yung ilan ayon sa kanila wala raw silang option kundi magpatuloy. Pero sa kabila ng kanilang pagpapatuloy at syempre yung willingness na alalayan yung ating mga commuter, mamamaluktot na lamang daw sila. Pero para mas mabigyan ng mukha ang sitwasyon na yan, may ipapakita ko sa inyo dito. Ito yung mga kababaihan ng strike na kung saan sila yung mga asawa ng mga tsuper. Ito si Ate Eva at si Ate Janet. Papasok tayo dito sa kanilang jeep. Ito yung, I guess, yung tinatawag natin na kusina sa kalsada. Ito, Angela at Diego, meron silang mga galon ng tubig, mga kawali. Ayan, as in kusina talaga ito sa kalsada. And then yung kanilang mga ingredient na nandito, no? And then ito, pag binuksan natin ito, yan, ito, naku, mainit
Eto, tubig yan, pero dyan na rin sila nagsaing kanina. And then, yung mga napagsaingan at yung bigas ay nandito sa unahan. Tignan nyo, meron pang ang takureno. At sa loob yan, lahat ng jeep, no, sila ay kaasawa actually ng mga tsuper. Nakasama na rin sa mga apektado nito. At ang sideline nila, para makatulong sa kanilang mga asawa, ay sila yung nangungundoktor. So, kausapin natin si Ate Eva. Ate Eva, anong oras pa po kayo nag-start na pumunta dito at ano po yung inyong karanasan ngayon? Alas 6 ng umaga. Bakit niyo po pinili na sumama sa inyong asawa sa kilos protesta ngayon? Para po susuporta. Para ano ba? Dilingin na ng Pangulo na baba na yung diesel. Para maayos na yung kita namin. Magkano na lang po ba yung nauuwi ng inyong asawa at sapat po ba ito sa pang-araw-araw ninyo? Nabanggit niyo po kanina, may 4 po kayong anak. 300 pesos. 500 ang pinakamatas. Mula nung nag-start itong sapat po ba yun? Yung 300 pesos sa araw-araw, magkano po ba yung binabaon ng mga anak? 20-20 lang po. Pero dati, 100. so kung mag-i-stick kayo doon sa 100 na everyday, 4 silang nag-aaral, kulang yung 300. Opo. Kaya nga 20-20 na nga lang po eh. Mas lalakad na lang po sila. Para pambili lang po nila ng ulam nila sa school. Okay. Andito naman yung isa pa nating kasama, Angela Diego, no, si Ate Janet. Si Ate Janet ngayon nagpapak naman siya ng mga pagkain. Ito yung naka-styro dito na pagkain para sa mga tsuper at iba pang mga grupo na nandito. No? Ate, pasawon nyo naman po magkano yung pinipita sa patpok ba? Dati, kumita pa kami ng 700. Ngayon, bumaba na kami 200 hanggang pinakain na 400. Mag-gross kami na 3,000. Mag-gasolina naman kami 2,1, 2,4. Magkano yung natira, yun na yung pang-gasto namin. Hindi pa rin sapat kasi bayaran ng tubig, ilaw, bahay, baon ng mga bata. Ang bata ko nag-aral, 3 pa. May kuleyo ako, 2 elementary, isang high school. Yan. Pala sila, apang. Nakabayad na po ba kayo ng renta ng bahay ngayong buwan? Renta ng bahay. Ang renta ng bahay namin, 7,000. Ngayon, mabuti na lang yung mayari ng bahay, naintindihan niya kami, nag-iusap ako. Ay, baka pwede kalahati na muna kasi hirap ng biyahe. Yung kalahati, inuutay-utay ko binibigay. Kasi wala Hindi ko pinita na ngayon. Lalo sa taas ng cellphone. Alas 3 na kanina, pumunta na kami dito para suportahan yung asawa ko na sweldo sila. Kasi wala talagang makita walang kita. Sabi niya, pag umuwi siya, wala talaga sabi niya. Sabi ko, baka naman, sabi ko, wala. Sama ka, para alam mo. Ano yung nakita nyo nga po? Ako nga po, kasi ako nag-aabot ng mga sayo. Tapos pag nahuli pa sa kalsada, violation pa, tupos pa, una na. Kung talaga ang pera. Okay. May titig pa nga Alright. po pala. So far, ayan yung situation dito ngayon na Angela at Checo. All right, Arles, thank you for that report. That was mobile journalist Arles de los Santos reporting live from Quezon City. Now, delivery riders in Metro Manila have begun receiving their 5,000 peso cash assistance from the Department of Social Welfare and Development, or DSWD. We now go to our mobile journalist Francis Rivera for the latest at one of the payout sites in Quezon City. Francis, kumusta ang distribution dyan? Angelo, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pups nating rider, itong mga delivery rider. Ito, nandito tayo sa entrance ng sa mga payout center dito yan sa may Quezon City Memorial Circle. At yung iba nga dito nakausap natin, talagang ilang oras pa bago makapasok dito mismo sa entrance dahil mahaba yung kailangang bono yung pila ng mga papunta pa lang na
delivery rider, ano. Yung iba nga sa kanila, madaling araw pa lang daw nakapila na dito, at dito naman alas 5 pa lang ng umaga nagpapasok na sila para magpa-validate ng kanilang mga paper o yung mga requirement na kailangan, no, para makakuha ng ayuda. At isa rin sa mga nakita nating problema kanina yung sumasabay or hindi na-inform yung mga MC taxi rider naman natin na pumila at pumunta pa dito, ano. Yun nga yung sabi nila, medyo sayang ang oras nila dahil hindi raw sila na-inform na dapat bukas o sa Sabado pa ang schedule nila, ano. At yun yung binabantayan naman ngayon ng LTFRB, lalong-lalo na yung mga wala sa master list ng pamimigay ng ayuda ngayong araw. Ko lang delivery riders ito, no? So, yung listahan, yung original list, saan ba nanggaling? Sa LGU or sa mga operators ng or app operators ng delivery riders? Yes, Jago, yung mga listahan galing dito sa hinihingi daw ng DSWD dito sa TNC o yung mga transport network company na naandito. Kaya yung mga wala dito yung mga wala sa master list pinapapunta sila dito. Ito yung pwesto nila. Kaya pinapapunta sila dito. So dito yung mga spot ng mga food, yung mga delivery transport company na naandito. So yung mga kadalasan ng mga naandito, yung mga pumipila dito sa spot na to, sila yung mga hindi kasama doon sa master list na meron ngayon dito sa pamimigay ng ayuda. At actually yung isa din sa nililinaw nila, no, na kahit kasi may mga rider tayo nakausap na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 at more than 3 pa yung kanilang delivery services na pinapasukan, iisa lang daw o iisa lang talaga ang makukuha o 5,000 lang ang makukuha nila sa araw na ito. Francis, may mga nakausap ka naman dyan na isa sa mga kumuha na ng kanilang cash assistance, and nabanggit ba nila sa inyo kung paano ito makakatulong sa kanila, itong cash assistance na ito ng DSWD? Ito ba ipambibili nila ng gas o ipambibili ng pagkain? Yes, Angela, actually, halo-halo, ano, dahil yung gamit naman daw nila motor at kahit papaano talagang kaya pa naman makaawas dun sa mga kinikita nila, no, kahit mga ilang litro lang, pero ramdam daw kasi nila talaga yung bigat ng taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano. Pero yun yan, no, hindi naman daw limitado itong 5,000 pesos para sa panggas lamang ng mga delivery rider, no. Isa sa mga nakausap natin, titipirin nga raw nila itong 5,000, makaabot lang ng isang hanggang linggo, no, para sa kanilang pangulam sa araw-araw. At ganun din, no, marami rin kasi tayo nakakausap dito na yung iba pambaon, ano, ng mga estudyante o yung mga anak nilang estudyante, at yung iba naman talagang panggastos na rin nila sa araw-araw dahil whole day na, halos whole day na kasi sila bumabiyahe para lang talaga makakuha pa ng mas malaki-laking kita sa kanilang pag-deliver. Paano ba, pagkatapos nila kumuha ng cash assistance dyan, sila ba ay sasali dito sa malawakang tigil pasada o sila ay papasada pa rin? Yes, Angela, natanungan natin yan, ano, sa ating ilan sa mga delivery rider na naandito, at sabi nga nila susubukan nilang sumama pero sasayang daw kasi yung oras, so ang gagawin nila baka dumaan muna sila, no, tsaka sila babiyahe, at sayang din kasi yung araw na masasayang daw yung araw na, at kahit paano may makikita pa sila. So yun ang plano nila ngayong araw. Yung ibang mga nakausap natin dadaanan itong mga nagkikilos protesta, no, at nakikiisa naman daw talaga sila, pero yun nga, kailangan pa rin nilang kumita ngayong araw. Alright, maraming salamat sa iyong updates. That was our mobile journalist, Francis Rivera. Now let's take a look at the situation along major thoroughfares, particularly in areas likely affected by the transport strike. We have mobile journalist Evan Tarinque reporting live from Commonwealth Avenue. Evan,
Yesterday, wala nang traffic halos sa Quezon Avenue to Commonwealth. Ngayon, kamusta na ang situation comparatively to other days? Yes, Diego, Angela. So far, no, as of this morning, pakita lang natin sa ating likuran. Ito yung current situation ngayon dito sa kabaan ng Commonwealth. Makikita natin na free-flowing naman yung daloy ng trapiko at may sufficient naman na mga taxis at mga jeepees at mga buses na umiikot sa mga oras na ito. Pero kaninang umaga, naramdaman nga natin yung dami ng mga pasaherong nagtatsagang makasakay ng mga PUV at mga public utility buses dahil so far kaninang umaga talagang etong kinakatayuan natin na to talagang punong-puno ng mga pasahero na talagang matyagang nag-aantay dahil yung ilan nga sa kanila sa mga nakausap natin is more than 30 minutes nang nag-aantay makasakay lang ng buses. So iba naman talagang tanggap na nila na hindi sila aabot dun sa kanilang tamang oras ng trabaho kaya nga kanina minimessage na raw nila yung kanilang mga opisina o yung kanilang mga eskwelahan na malilate sila ng konti dahil nga nahihirapan silang makasakay dito nga sa PhilCoa. Pero so far, sa mga oras na ito, Diego, Angela, kumonti na at mas maluwag naman na yung daloy ng mga pasahero dito. Plus, may mga nakita rin naman tayo mga nag-iipot na free rides mula sa iba't ibang mga government agencies. So dito kanina, may nakita tayong poster ng PNP na merong rutang mula dito sa PhilCoa papunta naman sa Cubao at meron din tayong mga nakikitang umiikot na bus mula sa Congress na biyaheng Fairview naman papunta naman yan sa Welcome Rotonda. Diego, Angela. Evan, may mga nakausap ka bang commuters dyan today na maaring magsabi sa atin kung kamusta sila, paano ba sila naapektuhan nitong krisis na ito? 'Di ba? Ano ba yung mga hinaing nila ngayon? Sa ngayon kasi, Angela, ito kakarating lang kasi ng ilang mga pasahero dito. Pero doon sa mga nakausap natin kaninang umaga, talagang simula daw talaga nung Monday, no? Medyo naramdaman na raw daw talaga nila yung bigat o yung hirap nung pagko-commute. Kaya naman daw yung iba, inagahan na raw nila yung pag-alis sa kanilang mga bahay para kahit paano umarive sila sa kanilang destination at sa kanilang mga kanilang mga eskwelahan at mga kanilang kinakatrabahuan na mas maaga. So far, ito, try natin interviewin si Sir. Okay. Sir, good morning, sir. Sir, excuse me. Sir, good morning, sir. Ivan Tarique, reporter ako sa 1PH. Sir, baka pwede ka ma-interview, mabilis lang? Sir, bakit bumabiyahe kayo ngayon pa rin kahit medyo mahal na yung presyo produktong petrolyo natin? Pangkain lang natin. Pangkain lang, sir. Pero sir, hindi kayo sasama doon sa Tigil Pasada ngayong araw? Titigil din. Paano discard niyo, sir? Ngayong umaga, babiyahe kayo, tapos mamayang hapon, hindi na. Nakailang ikot ka na, sir, ngayon? Isa pa lang. Tapos mamaya, mga ilang target nyo, sir, makaikot ngayon? Hindi na. Pagkatapos lang. Alright, sige, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po. So, Diego, Angela, ganun yung diskarte nung ilang mga super natin na PUV na nakausap natin simula kaninang umaga, no? Ang gagawin nila ngayong umaga, pabiyahe sila at pagdating nga ng tanghali or hapon, gagarahin na raw sila. Yan daw yung kanilang pakikiisa doon sa Tigil Pasada nga dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo sa ngayon. Diego, Angela. Yung mga commuters ba natin, Evan, suportado nila itong malawakang Tigil Pasada ng mga jeepney drivers, maging yung mga TNVS at ay iba pang mga sumasama sa kanila? Alam mo, Angela, iba halo-halo yung kanilang sagot dito. No? Yung iba, naiintindihan daw talaga nila dahil yun nga, tumaas na nga daw yung presyo ng produktong petrolyo kahit nga daw yung pagtaas, kung sakali man itaas yung presyo ng pamasahe, no? Naiintindihan ng ilang mga pasahero. Pero at the same time, may ilan naman na nagsasabi na nahihirapan sila dahil nga umagang-umaga pa lang, papasok pa lang sa kanilang mga eskwelahan at mga trabaho, pakiramdam nila, pauwi na sila. Ganun daw ka-intense o ganun daw kalaki yung nangyaring epekto sa kanila nung natong Tigil Pasada ngayon dahil simula Lunes pa nga lang daw, talagang naramdaman na raw talaga nila yung hirap sa pagsakay, lalo na kahapon kung saan talagang mas lumala at mas naramdaman nga yung pahirap sa napagsakay ng mga computers sa atin. Angela?
Well, today kasi may marami dun sa mga paaralan ay nagdeklara ng online school, no? Online classes, kaya siguro yung ibang mga estudyante wala ngayon dyan. But mamaya, antabayan na natin yung rush hour, kumbaga labasan na rin, no? Sa mga opisina, sa mga trabaho ng ating mga kapatid. Tingnan natin kung talagang, kumbaga, mahihirapan sila dito sa mga pagsakay maya-maya. Antabayan na natin yan. Maraming salamat. Maraming salamat, mobile journalist Ivan Terinque reporting live from Commonwealth, Quezon City. President Bongbong Marcos has signed into law a bill granting him emergency powers to temporarily suspend or reduce excise taxes on petroleum products. The measure aims to cushion the impact of rising fuel costs on consumers. However, the president will not immediately exercise these powers. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Alam naman ninyo lahat, paggising nyo sa umaga, iba na naman ang presyo. May pronouncement na nanggaling sa US, bababa ang presyo. Tapos mamaya ng konti, tataas na naman. So, mahirap talaga magplano. President Marcos also assured the public of sufficient fuel supply, citing an average 45-day inventory of diesel, gasoline, kerosene, and jet fuel. He directed the Department of Energy to continue sourcing fuel from alternative markets outside conflict-affected areas. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Vice President Sara Duterte skips her impeachment hearing at the House of Representatives as her camp questions the legality of the proceedings. Here is the report. A seat, nameplate, and microphone were prepared for Vice President Sara Duterte at the House Justice Committee, but the Vice President was a no-show at her impeachment hearing. Instead, her legal counsel from Fortuna Ravasa and Salazar Law sent a letter to the panel. The Vice President's camp criticized the committee proceedings, particularly remarks by Chairperson Representative Jervil Luistro describing the hearing as a mini-trial. Her lawyers argued that the process is unconstitutional, saying only the Senate has the authority to act as an impeachment court. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. The Vice President also called for the dismissal of the complaints, citing what she described as a lack of evidence. But members of the House Justice Committee pushed back, saying the claims of her camp are baseless. Lawmakers stressed that under the Constitution and House rules, the committee has the mandate to conduct hearings and determine probable cause. Mini-trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause, which will allow us to proceed to trial in the Senate. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot. The committee is now moving to subpoena key witnesses, including alleged bagman Ramil Madriaga, COA official attorney Gloria Camora, and former DepEd spokesperson attorney Michael Poa. Poa says he is willing to attend and testify once formally summoned. I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade, and I will answer the questions as the best way I know how based on my personal knowledge.
Lawmakers are also requesting documents from the Philippine Statistics Authority, including records linked to alleged recipients of confidential funds, among them the controversial Mary Grace Piatos. The National Bureau of Investigation is also being asked to provide records on the alleged threats made by the Vice President against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. Meanwhile, a motion for the protective custody of Madriaga has been approved. The House Justice Committee will resume hearings on April 14, where it is expected to determine probable cause. The Vice President will again be invited to attend. Let's now talk to Bicol Saro Party List Representative Congressman Terry Ridon. Good morning, Kong. Thank you for joining us. Morning. Good morning. Thank you for having me. All right, Kong. Well, from the start ng mga proceedings sa Justice Committee, the camp of Vice President Sara Duterte has continued to question the legality of the actual process. Until now, it's no surprise anymore. But how does this impact then the proceedings as a whole? There's no impact. We will proceed as we should, fulfilling our constitutional mandate. But, you know, the defense panel and the Vice President should talk among themselves and decide what is their actual position. Because from yesterday's statements, nagbabangga po yung dalawang position po nila. The Vice President is calling for the junking of the charges, while the defense panel is categorizing the proceeding as unconstitutional and therefore they will not participate. Magkabangga po yung dalawang posisyon na yun. Kasi if the Vice President is calling for the junking of the charges by the committee, ang ibig sabihin po noon, she is dignifying the jurisdiction of the committee. That's right. Hindi ba? Magkabangga po yun dun sa position po ng defense panel that we cannot proceed because we are proceeding in an unconstitutional manner. So malabo po talaga yun. Hindi po pwedeng umiral na magkasabay. Ito pong dalawang posisyon po na ito. Well, unahin po natin yung kanilang isang sinasabi, sabi mo nga, medyo hindi sila nag-uusap, unahin po natin sinasabi nila na unconstitutional itong hearing pong ginagawa po ninyo. Unang-una, i-define po muna natin, di ba? Kung hindi po ito mini trial, what should we call this? Well, we should call it what the Constitution is referring it to, as a hearing. That is also what we had referred to it yesterday as a hearing. And that is also what the House impeachment rules is actually referring it to, as a hearing. So, yung po nga paggamit po ng ilang mga kinatawan po ng salitang mini-trial, ito po ay para magpaliwanag lang po sa publiko, para magbigay ng pagkakaiba kung ano po yung mangyayari sa Senado. Right. Pero ang totoo, for all intents and purposes, even within the rules, even within the Constitution and how we actually implemented it, ang itsura ko ito, it was a hearing, nothing else. Perhaps you can shed light on how the proceeding, kumbaga, paano ba ito nagsimula? Because, of course, for us, we would understand, but for the viewers, bakit po merong hearing na ganito? Hindi po ba sapat na yung ginawa po ninyo na unang hearing to consider it na may sufficiency siya In form and substance, etc. And ano pong klaseng form of impeachment proceeding itong ginagawa natin? Well, sa ilalim po ng 1987 Constitution, pagka nagkaroon ng determination in form and substance, magkakaroon po ng hearing para magkaroon po ng committee report. So, bahagi po dyan yung receipt of evidence. Ang sabi po ng defense, hindi kayo pwede mag-receipt of evidence, pero alam po natin in each and every hearing, whatever it is, wherever we are, pagka hearing, kasama ho dyan yung mga receipt of evidence. Yun yung una. Pangalawa, in the House impeachment rules, hearing din po yung binabanggit doon kung saan pagka nagkaroon po ng determination ng sufficiency in grounds, pwede po mag-hearing at linatag po doon yung mga pwede hong gawin sa mga hearing po na yon. Kung saan yung mga miyembro ng komite ay pwedeng mag-direct at cross-examination ng mga witnesses, resource person, at yung pong respondent, impeachable official, ay pwede pong mag-submit din po ng kanila pong mga ebidensya. What happens, Kong, if a specific, for example, witness na kasama sa mga pinadala ng respondents is you find, when you determining probable cause, feeling nyo hindi po to sapat or hindi ipapasa, meaning pag if ever matatransmit sa Senado to, hindi isasama to sa articles of impeachment? Ultimately ho, yung committee po at yung Kongreso, syempre yung magpipinal po ng articles of impeachment.
Pero syempre, yung fact, for example, na may nagpakita po na mga resource persons, may mga dokumento po na isinumite, I think rightfully dapat maisama din po yan sa committee report. Dahil yan po yung proseso pong pinagdaanan ng ating komite. Di ba? Okay. Alright, kasi may mga nagtatanong din kung bakit nung nakaraan na ng impeachment last year, wala namang ganitong klaseng hearing. Perhaps you can also shed light on that na ibang klase, ibang avenue po yung pinagdadaanan po ngayon ng impeachment proceeding. Tama po yun. Iba po yung ruta nung nakaraan. Yun po yung tinatawag sa konstitusyon na direct route or express route to the Senate. No? Ibig sabihin, wala ho talagang pagdaan sa House Committee on Justice, walang determination of sufficiency in form substance, sufficiency in grounds, at yung ginagawa na ho naming proseso na ngayon, yung pong determination ng probable cause. No? Ito po yung requirement bago ho bumalik sa plenaryo at pagbobotohan po ng kabuuan po ng Kongreso. Ngayon po, syempre, ang nirereklamo po ng Duterte camp na yung mga pag-uusapan dito po sa hearing na ito ay probably mga, kumbaga, depensa din nila kung sakasakaling ito ay umabot sa Senate for the impeachment trial proper. So, let's say for example, nag-attend po sila dyan dahil po dun sa subpoena na inyong ibibigay sa kanila at hindi po nila sagutin yung inyong mga katanungan regarding the evidence, and they would say na, ay hindi, kasi ebidensya namin to, strategy namin to, hindi namin pwedeng sabihin. Ano po maaaring gawin ng House Justice Committee on that? Well, sila ho yung magpapasya kung how they will go about it. But to be clear, meron pong compulsory processes yung pong komite. No? So, ibig sabihin, kung magre-reject ko sila na answer ng po mga legitimate questions po ng mga miyembro po ng komite, syempre, meron pong contempt powers yung pong ating komite, whether it's an impeachment proceeding or whether it's an inquiry in aid of legislation. Paano po, ano po yung magiging, kumbaga, parang, kasi sabi niyo po, contempt power. So, ano pong mangyayari po doon? Kasi normally, ang alam po namin kapag may mga hearing na ganito, pag contempt power, yung iba, pwede detain. Dinidetain, di ba po doon sa, like, sa Senate, Blue Ribbon Committee, mga ganun. Ganito po ba, papaano? Same naman po yung basis nung pong contempt powers within yung pong House impeachment rules at yung pong rules within inquiries and in aid of legislation. No? Pero ang basis lang naman ho doon, even if it is defense that is elicited from the defense panel, pagka naman ho unresponsive, pagka naman ho binabastos ho yung komite, tingin ko ho, hindi naman ho nagbabago ho yung standards po natin for contempt even if this is an impeachment proceeding. Okay. So, nakalagay po doon sa inyong rules 60 session days. So, parang kung ngayon po nagsisimula na tayo, kailan po matatapos po ito? Yung po 60 session days, more or less, mga 5 buwan po ito. No? Pero ang expectation ho natin in actual terms, dapat tapos na ho yan by the end of May. No? Kasi 3 grounds lang naman po. And we will decide by the end of April on the last stated hearing date kung mag-extend pa ho tayo ng mga dagdag na mga hearings po through the month of May. Ako, gusto ko lang malinawan, yesterday, no? Parang nagkaroon ng medyo mahabang debate sa hanay ng committee with regards to or yung letter na pinadala ng na binasa nyo, na pinadala ng counsel nila VP Sara, tapos si Congressman Rufus Rodriguez was using the word order, Congressman Chel Jokno was against using the word order, then may reply. Ano ba ang initially official stand mo doon with regards to how to deal with that letter na pinadala ni VP Sara? Well, una sa lahat, yung position ho talaga natin doon, hindi ho dapat i-dignify kasi it is basically questioning the jurisdiction of the committee. At on the basis of what? On the basis of an interview of a House member describing the proceeding as a mini trial. Even if they go to the Supreme Court for this, parang nakakatawa ho to issue a TRO on a mere public statement or a mere public interview of a member of the Committee on Justice. Kasi ang totoo ho, yesterday, they had seen it, hindi ba? No one was actually calling it a mini trial. We were all referring to it as an actual hearing within the context of the Constitution, within the context of the House impeachment rules. Well, isa pa po sa sinasabi nila dito, no, ang inirereklamo nila ay yung pagdamay din po
nung kumbaga yung pagiging posisyon ni VP Sara as the DepEd Secretary before, which is sabi nila, hindi naman daw impeachable yun. This is just an fishing expedition. Your reaction to that? Well, matagal na hong na-desisyonan yung wala hong pagkakaiba, yung pagiging DepEd Secretary at pagiging Vice President, kung yung po mga impeachable acts ay ginawa po within the years po na impeachable officer po yung isang tao. No? So, na-decide na yun o nasa substance po na nakaraan. So, I think there's no point going back to it. But secondly, yung pong fishing expedition, like what I had previously stated already on what the Vice President had said, valid po yun kung wala ho talagang ebidensya kahit ano. Pero nung pinagsisimulan ng mga dokumento, so for example, on the Salen question, meron pong Salen 2024 Hindi ba? Na pwede hong mag-look back therefore to 2007 from the first time na naging public official po ang atin pong pangalawang Pangulo. Tama ho yun kung wala ho talagang kahit anong dokumento. Not just on Salen, but also on confidential funds. Yung pong confidential funds meron pong COA reports na pinagbabatayan po at may notice of disallowance na nagpapasoli po ng 70 million. So, what a fishing expedition is Congressman Rufus Rodriguez actually talked. Yes, yan yung sinabi niya kahapon. I wanna ask lang din kasi, Diego, kasi kahapon, I mean, of course, people are saying na, is this the right time to do this? Na nasa gitna tayo ng krisis, 'di ba? At ito daw yung inaatupag natin. Your thoughts on that? Well, naglinaw na po yung committee kahapon. Nang sabi ho ng committee, hindi ho totoo yun. Kasi even in the context of accountability mechanisms like impeachment, Congress had passed po yung pong suspension of excise tax on petroleum products within 2 weeks, no? So, ibig sabihin, tumutugon po ang Kongreso on accountability measures like impeachment at the same time na tumutugon po tayo on economic relief measures like ito pong removal of excise taxes. Patas na nga ho siya today. Hindi ba? So, hindi ho yung totoo na hindi ho tayo tumutugon sa krisis po na kinakaharap po ng bansa. At the same time, na tumutugon po tayo sa mga seryosong usapin ng pananagutan. Ay, quickly lang, Kong, last question on my part before we let you go. We had Congressman Toby Chanco on the show a few days ago. Yes, oo. A few days ago, and when he was talking about the Salen, parang napaka-hypocrites daw ang ibang congressmen asking for the Salen of the VP when well, most of you daw na hindi rin daw naglabas ng Salen. Dapat hindi na daw i-compel. Dapat matagal na most of the members daw sa House or sa committee, dapat maglabas na ng Salen para patas daw lahat. Pero una sa lahat, that question is best asked of Congress itself. Kasi hindi pa naman ho tapos yung Salen Committee disclosure mechanisms Kasi I think pinipinal pa ho ng Kongreso ito pong bagay na ito, no? So again, the person on trial here is not Congress. The person on trial here is the Vice President, no? So tingin ko hindi ho dapat pagbanggain at mag-mislead yung pong mga kaalyado ho ni Vice President katulad ni Congressman Chanco. Hindi daw siya kaalyado Sabi niya, I'm not DDS. Hindi daw siya DDS, sabi niya sa amin. Alright, well, thank you for your time. Bicol Saro Party List Representative Congressman Terry Ridon for joining us. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Alright, at this point, let's bring in our mobile journalist Merrimon Reyes for the latest situation in Manila. Merrimon, may mga bumabiyahe ba dyan sa area na yan? Angela, Diego, magandang umaga. Actually, yung kanina, nakisakay kasi tayo ngayon sa jeep na ang biyahin nito ay Quiapo pa SM North. Ang kasama natin si Rogelio, pati ang kanyang misis na si Ma'am Maria Fe. And so far, yung ilang nasakyan nila dito na pasahero, ang nasabi dito kay Sir Rogelio, parang bakit daw wala raw dumadaan masyado, parang ito lang daw na-tsempuhan nila, matagal-tagal silang naghintay. Pero yun nga, napagkaalaman din nila na may strike, yung iba pumipila sa mga subsidiya. At pero so far, from Espanya Boulevard, nung nakababa na tayo ng SM North EDSA, ngayon Quiapo na kasi yung biyahe natin, medyo matumal. Ano po? Eto, dalawa lang yung nakasakay ngayon dito, pero may ilan lang namang mga bumababa. And ang pinaka-diskarte ngayon is imbis na ipipila yung jeep na medyo mabagal bago nga mapuno, ibabayahin na para kahit paano, bungi-bungi man, may madadaanan na maaari maging pasahero na sasakay along the way. Ang isa lang na problema sa mga super na nakausap natin, yung budget nila, imbis na maiuuwi nila ito around 500, 600 para sa pamilya, nagiging 200 na lang, minsan nga raw wala dahil
malaking budget ito nakakagat papunta lang sa pagkakarga nila ng diesel, ng crudo, at bubuin pa nila yung kanilang mga boundary. At kahit pa paano ilang mga operators nila, mabait daw kasi binawasan ng 200, binawasan ng 100, 150, pero still hindi pa rin yun enough eh. In karamihan din sa mga chopper na nakausap natin, kabilang na sila tatay, hindi pa raw nila natatanggap yung subsidiya nila na 5,000 pesos. Yung ilan sa mga chopper na nakausap natin, ang sabi, wala raw sila sa listahan, kaya nagpalista pa lang sila. Ang sabi ng ilang mga chopper, hindi raw nila alam kung kailan yung second batch o yung pangalawang araw na makukuha nila yung subsidiya. So sila tatay, ang gagawin nila bukas, magbabakas sakali raw sila na baka pagpunta nila sa pa-Commonwealth, sa may PhilCoa, mayroon na silang makukuha na subsidy. Pero mo yung names nila for subsidy kasi minsan may mga confusion sa iba. Kanino ba nanggagaling? Alam natin sa LGU, but the LGU gets it also kasi from yung mga association or operators. So kung may nawawalang name sa iba, usually yung operator ang nagkakamali or yung operator na mismo ang nagkiklaim and they said na sila magkakalat ng pera. So sa kay tatay, ano ba ang usapan nila ng operator nila? Nung bumaba kasi tayo saglit sa may SM North, kasi nag-brunch muna, nag-breakfast at lunch na sila tatay muna. Yung mga chopper na nakausap natin doon, sabi, wala raw sa kanila naging pagpapaliwanag kung bakit wala sila sa listahan. Napansin nila, yung ilang mga kasamahan nila, mga kakilala nila, nakatanggap. So nagtataka sila, bakit sila wala sa listahan? Kaya ang nangyari na lang noon, pinagpasa sila, sinulat ang pangalan nila, yung lisensya nila. Same goes din dito kanila Tatay Rogelio. And hihintayin na lang daw nila yung pag-contact sa kanila, or tulad nga ng plano nila Tatay Rogelio, magbabaka sakali sila, pipila sila para makita kung nandun na yung kanilang mga pangalan. Well, hindi ko alam kung nabanggit mo na, Mary mo, si tatay ba ay sasama sa malawakang kilos protesta ngayon at saka bukas? Nasabi na yan kanina ni Tatay Rogelio nung naksakay ako agad sa kanila dito na ang problema kasi nila dyan, sinusuportahan nila yung cost ng mga ipinaglalaban nga na kanilang mga kasama sa transport sector. Yun nga lang, problema kasi paano yung kakailangan nilang panggastos ngayong araw. Kaya sila Tatay Rogelio, maging ilang mga chopper, pinipili nilang bumiyahe na lang para makasiguro na makuha nila yung mga pasahero na nangangailangan ng transportation. At yung kita, kahit maliit, may uuwi nila. So they're supporting the cause, pero ngayon tinitignan kasi nila parang ang masasala, they could only depend sa sarili nila. So may mga ibang drivers ka ba nakausap na ganyan din ang pananaw na we support the cause pero hindi talaga kaya na magtumigil ang pasada eh? Oo. Karamihan sa mga chopper na nakausap ko, lalo na nung bumaba ako dun sa may SM North na actually sinasabi nila may mangyayari para ba kung idadaan sa rally, naintindihan naman nila na mensahe yung pinapadala ng kanilang mga kapatid sa transport sector, yung mga advocacy groups, mga civil society organizations. Kaso nga problema nila, mapapakain pa ba raw nun yung kumakalam nilang mga tiyan? Kaya yung iba, imbes na sumali muna doon, pipiliin na lang muna nilang bumiyahe. Triple kayod. Kung dati, doble kayod. Ngayon, triple kayod ang kailangan nilang gawin para mapunan yung kanilang mga tiyan. Yung isang nakausap pa natin, si tatay doon din sa SM North, family of 6 sila, ang paghahati-hatian lang daw nila dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, 200 pesos. So ang nangyayari, sa umaga, kape lang daw, sa gabi, kanin, kung ano yung mabibiling ulam na papagkakasya sa pamilya nila na 6 ang miyembro. Alright, thank you for that, mobile journalist Mary Mon Reyes. Now let's get more updates on the ongoing distribution of ayuda to PUV drivers affected by the rising fuel prices. Let's bring in our mobile journal, Ray Vicente. Ray, kamusta dyan? Diego, Angela, magandang umaga. Nandito nga tayo sa Cartilla, Manila, kung saan ginaganap itong ikatlong araw ng pagbibigay ayuda o cash relief assistance. At makikita nyo nga sa aking likuran, dito yung mismong verification kung saan medyo nagtatagal talaga yung pila dahil bine-verify yung mga number ng mga drivers natin, mga delivery drivers, kaya medyo mabagal yung usad ng pila. Pero pakita ko lang, Diego, Angela, yung sitwasyon naman dito sa mismong pag-aantay ng mga numero. Kung makikita nyo, marami na yung vacant seats, ayan, kasi mabilis naman yung daloy once na verify na yung number. Kasi Diego, Angela, maliban sa pag-verify numbers, kaya natatagalan yung mga ilang nating kapatid na delivery riders, may mga mali sa pangalan o address nila. Kaya ang nangyayari, kung makikita nyo doon sa pinakadulo,
ay doon pumupunta yung mga delivery riders na nagkakaroon ng problema sa kanilang information. Pero pagtapos naman nun, mabilis naman na yung daloy ng pila hanggang doon sa pinakadulo kung saan nga ginaganap na yung pagbibigay ng ayuda na 5,000. At maliban nga ron, Diego Angela, ay nasa 11,000 daw yung bibigyan ng mga delivery riders ngayong araw at 9,000 naman para sa ikalawang araw. At ito daw actually yung inaasahan na pinakamarami na mabibigyan kumpara ng mga nakalipas na araw na tigto 2,000 lang sa mga chopper pati TNVS rider. Pero banggitin ko lang din, Diego Angela, yung mga hinaing ng mga nakausap natin, mga riders. Kasi kanina, yung isang joyride rider, isang delivery rider din, no? Maliban sa pag-joyride ng siyempre pasahero, nagdi-deliver din siya ng mga pagkain, mga goods. Kaya yung hinaing niya talaga ay hindi siya nakakuha ngayon ng ayuda dahil hindi pala nakalista yung pangalan niya ngayong araw, nakalista pala sa Saturday, which is yung pabigayan ng ayuda para sa mga MC taxi riders. Kaya isa sa mga hinaing niya, sayang daw talaga sa gas. Kasi syempre naiintindihan naman niya na dalawa-dalawa yung trabaho at doon nga napili yung listahan. Pero sana talaga ay nabigyan daw ng mas maaga na abiso para hindi na nasayang sa oras dahil para makapagtrabaho rin sila ngayong araw. Diego Angela. Ray, madami kami nakausap ng ibang mobile journal. May mga issue din na missing names, mga iba pinababalik on a different day. Yung iba wala talaga ang pangalan. Diyan sa pag-iikot mo ba, may mga instances na nakausap mo na wala yung pangalan talaga sa listahan? Ayun, Diego, yung nakausap ko kanina ay wala yung pangalan ngayong araw dahil nga siyang MC taxi rider. Pero nag-deliver din kasi siya using joyride ng mga pagkain, no? Pero yung pangalan pala niya nakalista sa Saturday kung saan yung mga MC taxi riders. So isa rin yun sa mga hinaing dito. Pero isa pa, ang sa nakita ko, dun kasi sa bandang Universidad de Manila, kung saan third port, kung saan pumupunta yung mga ating kapatid na wala pala sa listahan, or may mga incorrect information, isa sa mga hinainga nila, na hindi raw talaga nabigyan ngayong araw dahil maliban sa missing information, wala talaga totally nakalista sa pangalan. Pero ang sabi naman, na nakausap natin mula sa DSWD, magkakaroon naman daw ng special day para sa payout. Pero kasi ang hinaing din nila, wala pa talagang eksaktong araw kung kailan magaganap nga yung special day na payout. Lalo nga ay mag-Holy Week na next week. Alright, thank you for that, Mobile Journal, Ray Vicente. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Let's now take a look at the prices of basic goods amid the continued rise in fuel costs. We have mobile journalist Jazz Paredes reporting live from Pasig Public Market. Jazz, kamusta na ang presyohan dyan? Angela, nandito tayo ngayon sa mutya ng Pasig Mega Market sa Pasig City para bantayan nga yung pagtaas ng ilan sa presyo ng mga bilihin. Pero sa ngayon, Angela, kung makikita nyo yung aking natatayuan, ay kapansin-pansin na meron pa rin naman mga dumadagsang mamimili, pero mas kaunti na raw ito kumpara dun sa mga nagdaang araw. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga tindero at sa mga mamimili at ayon sa kanila, dahil nga daw dun sa pagtaas ng ilang mga presyo ng bilihin, napansin din nila yung pagkonte ng ating mga mamimili. Para naman dun sa mga nagtaas ng presyo ng bilihan, Jazz, yung signal mo, medyo nagchachapi ka. Can you repeat that? Sa listahan, ang 15 piso na ay binibili hanggang try nating umipat ng pwesto. Sayang yung sinabi mo kasi Jazz kanina, hindi namin narinig. Ayan. Yan. Go ahead. Ayan. So ayun nga, Diego and Angela, nagtanong-tanong tayo sa ilang mga nagtitinda dito kung ano ba yung nakikita nilang rason kung bakit kumukonte yung kanilang mga mamimili. At sa ngayon nga, kahit pa tanghali, usually daw pag mga ganito oras, marami pa rin namimili. Pero ngayon, konting-konti na lang. At ayon nga sa kanila, nagtaas daw yung ilan sa mga bilihin ng hanggang 10 to 15 pesos. At una na nga sa listahan, yung presyo ng kilo ng baboy na dati daw pumapatak lang na nasa 340 to 250 pesos. Pero ngayon, nadagdagan na ng nasa 10 hanggang 15 pesos na 355 to 365 pesos. At ayon nga sa kanila, yun daw kasing pinaghahanguan nila ng supplier ng mga karne, nagtaas din, kaya napilitan din silang magtaas ng 10 to 15 pesos.
at hindi naman daw nila ginugusto talaga magtaas, pero dahil nga kung hindi sila magtataas ng presyo, sila naman daw ang malulugi. At nakausap nga natin yung ilang mga mamili, yung iba hindi na bumili ng karilang baboy dahil nga mas mahal na ngayon yung kilo nito at nag-opt na lang sila doon sa mga mas murang options. Yung iba nagka-canned goods na lang gaya ng mga sardinas at yung iba naman nasa gulay na lang daw. Pero kung tutuusin, medyo mahal na rin yung presyo ng gulay. Ang kamatis nga natin pumapatak ng nasa nung nakaraan, pumatak ng 250 pesos per kilo. Pero bumaba naman na daw ito ngayon sa 70 pesos per kilo. At iba pang tumaas na presyo, yung manok natin from 180 pesos, 200 pesos na ngayon. So malaki rin yung itinalon. Gustuhin ba daw kumain ng masustansya ng ating mga mamimili? Wala silang choice kung di magtipid at maghanap na lang ng alternatibo na mas mura. Ito, nandito tayo sa bilihan ng mga tuyo, and yung mga dilis, mga dulong, ayan. Actually, may nakausap tayo kanina na imbes na yung mga usual na pagkain like iba sinigang, mga adobo yung kanyang pangtanghalian, bumili na lang siya ng dulong. Yun na lang daw yung kakainin nila ngayong tanghalian para lang matipid yung kanyang 500 pesos na budget dahil kailangan niya pang bumili ng pangbaon ng kanyang anak. Although matapit naman ng matapos ang pasukan, ay hanggang bukas na lang daw yung pasok, pero yun nga, kailangan pa rin niyang magtipid. And kanina din, ma-share ko na rin sa inyo, Diego and Angela, ang isa din daw sa pinaka-apektado ngayon, yung mga nagbebenta ng mga ulam, and ngayon uso yung mga halo-halo. Kanina minamit tayo si Ate na pinagkakash siya pesos, kapital niya para sa kanyang ngayon, umabot na sa 1,500 pesos yung kanyang nagagastos. Diego and Angela. Alright, maraming salamat, mobile journalist Jazz Paredes. Let's now check the situation at major transport hubs where rising fuel prices and the ongoing transport strike are expected to affect commuters. We go live to Mobile Journal Amy Atienza in Cubao, home to several key terminals. Amy, ano sitwasyon dyan? Yes, good morning Angela, Diego. Actually, nakisuno tayo kay Kuya Jerome ngayong umaga para nga tingnan din yung sitwasyon. Hindi lang sa Cubao pero paikot dahil yung biyahe niya papuntang Silangan sa Patay Rizal, dadaan daw ng Marikina. So kanina nag-ikot-ikot daw tayo dun sa mismong area ng Cubao, nakita natin din yung rally nga na isinagawa ng transport groups, pati progressive groups para nga manawagan sa fare hike, pati na rin yung pagkatanggal ng excise taxes at oil deregulation law. So far doon sa ating napuntahan doon, Angela, Diego, medyo marami pa naman yung bumabiyahe, nakakasakay pa rin yung mga pasahero. Ang talagang nalulugi nga doon sa situation ay itong mga drivers na nakikilala din natin. Yung ilan sa mga nakausap ko, actually, nasa around 100 to 300 pesos na lang yung kinikita. Kasi Kuya Jerome kanina nabanggit niya rin na minsan medyo kulang na rin talaga dahil pangkain na rin yung nagagamit. May nakausap din tayo na barker. Sabi nila nasa around 5 to 10 pesos na lang din daw yung naibibigay sa kanila na dati daw nasa around 15 pesos pataas. Dahil nga din sa pagtaas ng presyo nitong produktong petrolyo. So yun yung nagiging sitwasyon and so far naman okay naman talaga yung sa state ng mga pasahero. Ito talagang sa mga drivers yung talagang nagiging mahirap. Though marami na rin talaga yung hindi bumiyahe, may ilan pa rin na pagpasyahan na bumiyahe na nga dahil na rin sa pamilya nila. Siyempre, kinakailangan din talaga ng kahit maliit na kita sa pang-araw-araw nila. Angela, Diego. Alright, maraming salamat, Amy Atienza. Okay. If you don't call this a crisis, I don't know what. I mean, Oo nga what else do you want this to be called? I understand may mga definitions, but when a family na nakausap na natin kanina sa report ni Ardes, 20 pesos per child ang allowance nila, then that is a crisis for the family. Sa tagal na rin natin na nagko-cover ng mga tigil pasada, this is the first time, ako, at least for me, nakita ko nakasama nila yung pamilya nila na nagkikilos protesta. Dahil usually, it was just them, di ba? Yung mga miyembro ng mga driver ng PUVs, ng mga jeepney drivers. Pero ngayon, kasama yung magulang, kasama yung anak, kasama yung asawa, para nga mapakita talagang nahihirapan sila sa sitwasyon na to. Wala na pang bayad ng rente. Oo. Bayad ng rente. Anyway, that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsod Castro. I'm Angelo Castro III, kapatid. We are one you. All sides, all the time.